Gampia gandaw mga kapaglaom. Mayong buntag ug happy Sabbath kanatong tanan. Atong gikalipay nga aniya na usab kita nagkita-kita sa tuong Hope Worship. Noon ning takna sa kabutagon I hope nga kamo mga paglaom nga naglantaw naminaw sa tuang Hope Worship na kita sa maayo nga kahimtang, na kita sa maayo nga panglawas. Nining takna sa kabutagon aduna kitay mga mensahe nga pagtulunan. Ang ato nga mensahe mga kaigsunan, dako kini og importansya nga magamit sa tuong kinabuhi sa matagadlaw nga magapalikon sa tuong kinabuhi. Akong kalipay ang atoang mga katauhan nga nagsuporta nini nga buluhaton alang sa pagpagamit sa mga talento diha sa tumbuhi nga Dios. Ninitak na sa kabuntagon mga kapaglaom, aduna kitay pagatun-an nga mensahe nga makahimo kini sa tuong kinabuhi nga mas mudasig pagid kita. Tungod kay once nga to ni mibawan, atong dayon ma-evaluate atong kaugalingon ug asa na tani ini. So atong mensahe naguluhan kini 180-degree Christians. Sa atong mga local churches, sa atong mga simbahan, adunay nagkalailahi nga mga kinaiya sa mga Kristohanon. Adunay nagkalailahi nga mga pagkadasig nga ato dayon silang maingon nga nganong luya man siya usahay atong simbahan, muhubas, mutaob, apan once nga ato na siyang mibawan nga mensahe mga kaigsunan, ato dayong malantaw kung unsay angan itong buhaton para mas mudaghan pagyod or para mas mudasig pagyod atong mga kaigsunan. Now, ang mga kaigsunan nga layo kayo ang balang espiritu. Kato kining mga katauhan or mga Kristohanon nga layo kayong pagpangalagad sa Ginoo. They were baptized, of course. Nabautismuhan sila. But the problem is, wala silang paggamit diha sa iglesia. The problem is, dili hugot ilang nga pagto. Now, kung dili punta sa 180-degree, mga kapaglaom, ato pong makita ang tinuod nga pagpangalagad, fully committed diha sa Ginoo nga mga Kristohanon, sama sa ato ang mga kining amahan, karakter diha sa mga paglaom, sama ni David, mga kaigsunan, sama ni Job, sama nilang Abraham, nga hugot kayo ilang paglaom, pagto diha sa tunga buhi nga Dios. Now, nagingon ang Testimonies, Volume 5, page 218. Many have accepted the theory of the truth who had not true conversion. Daghan kayo ang midawat diha sa santos nga bautismo. Daghan kay diha midawat ni Kristo isip nga personal nga manluluwas, but walay sakto nga conversion mga kaigsunan. Walay sakto nga pagbago. Walay tinuod nga kabaguhan. The new birth is a rare experience in this age of the world. This is the reason why there are so many perplexities in the churches, so many who assume the name of Christ are unsanctified and unholy. Daghan kayo mga sakop sa tong iglesia nga naglingkod diha sa kilid sa simbahan mga kapaglaom. Naglingkod diha sa kilid sa simbahan nga walay lang gibuhat kundi nagdili ang pagdayeg diha sa Ginoo. Kundi magigsunan niyanha lang sila tungod kay gusto nila ni simba lang. Physically present mga kaigsunan, but spiritually absent. Now, nagingon diri, they have been baptized, but they were buried alive. Souls did not die, and therefore they did not rise the new ways of life in Christ. So ato lang taon, nga doon lahi nga level of degree of Christianity mga kaigsunan. Now, atong sugdan, there is a pinakaubos nga degree mga kaigsunan. Na nausa ka church member nga ginganlag si John. Kini si John mga kaigsunan sa diha nga iyang gidawat si Kristo isip nga personal nga manluluwas. Ingon diri, in a private is not living up to the church standards. For example, he does not pay faithful to tithe. Dili siya maghatag magauli sa kapulo mga kaigsunan. He watches very questionable TV programs. Magalantaw siya og kining dili maayo nga talan-awon diha sa TV mga kaigsunan. Even the Sabbath, magalantaw siya mga programa sa TV nga dili angay o dili magabalaan diha sa adlaw ipapahulay. Naminaw siya mga music nga layo diha sa pagpangalagad o layo diha sa tung Dios. He practically never studies this Bible. Wala gyud nagabasa. Kung natay mga kaila nato diha sa tusol iglesia mga kaigsunan nga ingani ilahang character, ingani lang pagdasig nga dili mo basag Bible, dili mo ampo mga kaigsunan, they were zero. Na sila sa kinaubsan nga degree sa Christianity. But remember mga kaigsunan, ang tanang tao adunay kabaguhan. Even though nagsugod ta sa kinagamyan mga kaigsunan, later on ato ra gyud ang ma-realize kung unsa kanindot nga magpagamit diha sa bulaton sa Ginoo.
usa ka nindot nga atong i-develop ang atong talento mga kapaglaom, atong i-develop ang atong pagtuo diha sa Ginoo kay yawa na ning kamot. Kung naningkamot ta sa pagpangalagad mga paglaom, ang yawa naningkamot pud para birahon ta gikan sa tong pagadasig. Now, proceed ta sa tunga-tunga, gikan sa 0 mga igsoon hangtod sa 45, drita sa kinasinter mga igsoon, ang pinakatunga gyud, the 90 degree. John begins to read his Bible. He quits watching the questionable TV programs, he pays a full tithe, and so on. Now, naagi hapoy mga kaigsuunan nato sulod sa iglesia nga nagauli diha sa ikapulo. Nagabasa sa Bible mga kaigsuunan, apan wala pa nag-appeal diha sa bulaton sa Ginoo. Wala nag-appeal diha sa buhat sa Ginoo sa pagsangyo sa mayong nga pilita. Munang napagid sa 90 degree. But remember mga kaigsuunan, when we pray to God, atong iuli ang atong kinabuhi diha sa Dios. Fully surrender mga kaigsuunan, the Holy Spirit will work with us. Ang balang spirito magalihok sa atong kinabuhi. Just like John. Si John mga kaigsuunan, naningkamot gid siya nga ang balang spirito maningkamot mulihok siyang kinabuhi, and he prayed for that. Sa dihang iyang giampo, the Holy Spirit respond mga kaigsuunan. Ingon diri, the Holy Spirit has been clearly working on John's life, and he has been responding to his love and pleading, but he has been born again. If according to our illustration, he must give the 180 mark of commitment for the experience. Ang kinabuhi ni John, sa dihang ni ampo siya sa Dios mga kaigsunan, sa diha iyang gipangayo ang gahom sa balang spirito, gihatag sa Ginoo ang full pledge nga 180 degree mga kaigsunan. Kanang 180 degree mo kanay batnan sa tong kinabuisip nga mga Kristohanon. Unsa man na mga kaigsunan? Kanang 180 degree mo kana ang standards sa Christianity. Mo kanang standards nga nanato mga kaigsunan nga magpagamit diha sa bulaton sa Ginoo. May mong faithful diha sa Ginoo. Higugmaon atong isig katawo. Mutabang sa atong isig katawo. Ipakita ang kinayan ni Kristo mga kaigsunan samtang si Kristo naglakaw diri sa kalibutan. The only one thing he lacked, but he was a vital principle, that he might receive the love of God, his supreme love of self-mastery sa diha nga mawala na ang ilang pangandoy sa kinabuhi tungod kay baylo diha sa pagpangalagad, mawala usab sila mga kaigsunan. But remember, ang Dios mga kaigsunan naghatag nato og full conversion. Ingon ang King James Version, that seeing they may see and not be perceived, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted. The meaning of conversion mga kaigsunan is turning. Ang pagbalik mga kaigsunan. Sa diha nga midawat ni Kristo, isip atong personal nga maluluwas, atong talikdan ang tanan natong mga binuhatan ug mosunod ta sa Dios mga kaigsunan. Kana bitaw sa mga farmer, gikan magiko sa family nga farmer mga kaigsunan kay akong papa, farmer man gid siya. Sa diha nga ni try ko og operate og mudboat. Kanang mudboat mga kaigsunan usa kana sa paagi process sa yuta diha sa basakan sa rice field mga kaigsunan para mahumok ang yuta para sayon ra tamnan. Sa diha nga nigamit ko ana, kailangan jud ka tutok gid sa unahan. Nagyo kay focus mga kaigsunan, gingon na no turning back. Ayaw gyud lingi sa diha nga nagdrive nako mga kaigsunan sa mudboat. Dili gyud nako sulay paglingi kay sa diha nilingi ko mga kaigsunan nahiwi akong agi. Tungod kay wala kay focus sa tong pagpangalagad sa Ginoo. Sa diha nga may komita sa Ginoo, Lord, gusto ko mga lagad diha si moa. Full pledge 180 degree. No turning back. Even though natay mga pagsulay mga kaigsunan, dili nato natalikdan ang pagpanglagad sa Ginoo kay committed ta diha, especially siya nga buhat. Now, the Bible shows that in conversion both God and man are involved some cases. God is described as doing the turning in others man. If man has a part in this converting or turning, it is possible to understand that he might turn only part toward God and not fully. Nayuban sa tuwa nga ato rang ihatag ang katunga diha sa Dios. Ang katunga sa tong kinabuhi. Kana bitong bisan pag committed ta sa Ginoo pero nagya pud tay pagka-selfish mga kaigsunan, unahon lagi po natong pagka-sigurista. But ingon diri, that is half converted people. According to Ellen White mga kaigsunan, those who have hope of salvation without a radical change of heart or reformation of life. Nasayod na ta nga adunay kaluwasan. Nasayod na ta mga kaigsunan
nga kita nagalaom sa itong buhi nga Dios, ngambot ang panahon siya mubalik o makabaton kita sa kinabuhi ng katapusan. But the problem is, wala tay pag-usab sa itong kasing-kasing. Nahigugmar gyapon ta sa kalibutan mga kaigsunan. This does not mean that when a person is born again, he has a complete experience in the sense that he's only totally free of every fall of temptation. Sa diya ang tao, ang bata matao mga kaigsunan. Sama ka na sa usa ka kaigsunan nato o usa ka paglaom. Ikaw or ako, nga midawat ni Kristo nga isip nga personal nga manluwas, muratag bata mga kaigsunan. Og dili tagiyahan di ta maning kamot nga mudako mga kaigsunan, magpabilin ng gyapon tang bata. Magpabilin ng gyapon tang 0 degree of Christianity mga kaigsunan. It does not mean that Jesus has been given a central place in the heart and that love for the master reigns in the soul. Now ato hinumduman mga kaigsunan, according to the illustration, gikan sa 0 degree maningkamot ta nga musaka ang atong pagka-faithful diha sa Ginoo. Our faithfulness to God mga kaigsunan. Now, according to spirit of prophecy, there are some who are always seeking for the godly pearl, but they do not make an entire surrender of their wrong habits. Naay nag-usab sa kinabuhi. Gusto mo surrender diha sa Ginoo. Pero dili malikayan mga kaigsunan nga balikon gyud ang sa una nga binuhatan. Just like Paul. Si Paul mga kaigsunan, I really believe the principles of Paul. Sa diha nga nabatnan niya ang kaluwasan, ang pagkabag-o siyang kinabuhi. Ningan gid siya, I've never turned back. Dili gid siya mulingi mga kaigsunan. I praise toward, iyag yung gilantaw ang unahan mga kaigsunan, ang future ang kaugmaon nga maong kaluwasan. Wala na siya nibalik kung unsa yang kinabuhi before mga kaigsunan. Sa diha nga midawat, iyang gidawat si Kristo, isip nga yung personal nga manluluwas. Atong timanan, almost Christians, yet not fully Christians. They may seem near the kingdom of heaven, but they do not enter therein. Almost but not wholly saved means to be not almost but wholly lost, selected according to Selected Messages, Book 1, page 399. Mga kaigsunan, ang atong kinabuhi sa kalibutan, nagdepende sa atong kinibitaw, ang atong pagtuo sa Ginoo, nagdepende sa mga mirakulo nga atong na-receive. Mudasig ta, maluya ta, nagadepende mga kaigsunan. Pero ang Ginoo naga-encourage sa tuwa, nga atong batnan ang pagka 180 degree. Ang full gyud mga kaigsunan, tuyok gyud nga faithful diha sa Ginoo. Nga makita sa Dios mga kaigsunan nga ikaw o ako nagmatinumanon siya nga buluhaton mga kaigsunan, nagmatinumanon siya nga saad. I hope and I pray niningtak na sa kabuntagon. I would like to promote prayer, reading the Bible mga kaigsunan, makig-communicate diha sa Ginoo. Pagbasa sa balaang kasulatan, usa ka na nga paagi nga makuha nato ang 180 degree of Christians. I hope and I pray nato nang batnan sa tong kinabuhi ninitak na mga kapaglaom. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Gampia Gandaw.